ano yung aral ng buhay para sa'yo na pwede mong ma-share sa mga katekram natin? Yun nga yung makontento ka, meron ka, at saka yung ikakapahamak mo lang yung pagiging greedy mo. Greediness mo. Kailangan yung wag nang magangat ng sobra. Ayun po guys, stop po muna natin. So just heads up lamang po, in this video is another throwback po tayo. Ito po yung time na in-interview nga po ni Luis nila Tekram si Tito Porrin nga po about nga po sa mga nakaraan nitong buhay, mga pinagdaanan nito, kung saan nga po is nagbitaw nga po siya ng kanyang aral ng buhay para sa lahat, especially for Luis na sabi po niya na wag daw maghangad ng sobra. Kumbaga makontento daw po sa kung ano ang meron tayo, kasi mahirap daw po yung maging greedy kasi nga po talagang ikakapahamak mo ito or something like that. And ito po, kaya ko po ginawa ng reaction video ito is para po malaman po natin yung kwento ng buhay nga po ni Tito Porrin, dahil nga po hindi rin pala biro yung mga pinagdaanan po niya. At alam ko po na alam nyo na si Tito Porrin po yung kumbaga maituturing po talaga na pinakaunang anghel ng ating Kuya Luis, dahil nga po siya po yung pinakaunang nakatagpo or nakakita kay Luis doon sa may pastulan ng itik. At yun nga po sinabi ni Tito Porrin kay Tekram yung about nga po sa batang ito, at yun nga po napuntahan nila Tekram hanggang sa until now po is tinutulungan pa din po ng pamilyang Manalastas. So nakakatuwa lamang po na makita na ito po nakaupo silang dalawa magkatabi ang magtitong Tek Porrin tsaka Luis, kasi talagang mahal na mahal po talaga ni Tito Porrin itong si Luis guys. Alam ko na alam niyo po kung gaano kamahal ni Tito Porrin itong si Luis. At may mga pagkakataon pa nga po dati na nakikiusap nga po siya na mahalin din po natin si Luis. So ito po, alamin po natin yung naging kwento ng buhay po ni Tito Porrin bago po ito umangat or maging yung buong pamilyang Manalastas po yung mga kwento, kumbaga yung nakaraan po nila. Kumbaga kung si Luis po is napagdaanan yung hirap ng buhay, is ganun din po yung napagdaanan nila Tito Porrin, nila Tekram, nila Tiklito at ng buong Manalastas family. So tara po. Tagumpay. Hindi pa naman nagtagumpay, nakakaraos pa lang. Sapat-sapat lang, hindi pa nagtatagumpay. Muntik na, kung hindi lang naging kapapama kasi ng tao yung pagiging greedy. Kung naging nakontento na lang sana kung ano meron. Kaso medyo naghangad ng medyo mataas. Kaya sa lips na pera na wala, lumipad. Stop po muna natin guys. Yun nga po, palaging sinasabi ni Tito Porrin yung about nga po sa pagiging greedy. So, ikikwento po niya yun mamaya. So, alamin po natin. But then, nakakatuwa lang po ito si Tito Porrin kasi nga po, napaka-humble po niya. Yun nga po, yung tinanong nga po siya nila Luis yung about nga po sa tagumpay. Sabi po niya na wala pa naman daw siyang tagumpay na nakakamit. Kumbaga, medyo gumaan-gaan lang or gumaganda-ganda lang yung buhay, pero wala pa daw tagumpay. So ibig sabihin is napaka-humble po niya, kasi tayo mismo nakikita po natin kung anong tagumpay po ang nakamta ni Tito Porrin. Kung wala si Tita Jennifer, ano na lang, kwento mo sa amin. Ito buhay natin dati. Yung ano muna, siguro konti lang sa nung magkakasama tayo dito hanggang nag-Japan ka hanggang pag-uwi. Paano ka bilang anak at kapatid? Talagang panganay. Ako talagang panganay nyo. Dahil sa inyo lahat, ako lang yung nagpagod talaga nagtrabaho sa bukid. Si Lito, baka magatid-atid lang ng merienda, pero yung nagtrabaho talaga sa bukid. 7 years old pa lang ako, grade 1, nasa Miluna na ako Kahit Pasko, bagong taon, alam ko, nandun ako Di ba kasama ko sila tatay, nag-uso Miluna noon. Pag inararo yung milon sa gitna, inararo ng kalabaw, tinatapil namin yun, inaarang namin yung lupa para hindi madaganan yung milon. Linalakad namin yun, almost 1 hour kami naglalakad papuntang Milunan. Araw-araw yun, madaling araw pa lang. Si tate, ang bilis maglakad. Pero talaga, araw-araw halos lumulusong na kami. 7 years old. Talagang nagtrabaho na rin ako. Pumapasok noon, bago ka umuwi, dumiretso ng bahay, mangunguha ka pa ng damo, yung saluyot, para may maiulam kayo. Kung natatandaan mo pa yun. Hindi ko naman. Saluyot, bata pa kayo nun Tapos yung mga talangka,
Yun ang hilig namin nun. Si Lito rin, nangingisda. Dahil lang Yun po, grabe din pala yung napagkaalam nila nung mga bata pa sila. Pagkakaalam po natin or na mas nakakarami na talagang mayaman na nga po sila, pero nung mga bata pa po pala sila nung mga unang panahon is katulad lang din po natin sila na mahihirap or dahil nga po sa pagsisikap nila ng kanilang mga magulang, especially ni Tito Poren, ni Tatang, is yun nga po, umangat nga po ang kanilang buhay. talaga sa magulang natin, masipag si tatay talaga. Nagpursige siya talagang makaon tayo. Yung katulad doon, nag-Japan siya. Mm. Ano yung... Kanya lahat naman galing lahat talaga yan. Kundi naman siya talaga yung nag-Japan. Siyempre siya naman talaga yung nanguna. Doon talaga yung pangarap niya, no? Para sa Minahal atin. din natin. Ang kagandahan lang sa ating magkakapatid, talagang minahal natin yung ganon. Hindi natin binaliwala. Talagang tiningnan natin yung Sakripisyo. sakripisyo ng magulang. Kaya Kasi kung di tayo babalik doon, wala tayong kasi inisip ko lang pupuntahan. talaga nung nag-Japan ako, trabaho lang talaga inisip ko, trabaho eh. Yung time na pupunta ka ng Japan, sino kumausap sa'yo? Si Tatang Sinda? Si Tatang, siyempre si Tatang siguro. Si Hindi ko Tatang. na matandaan eh. Anong pakiramdam mo nun? Sabi, sumunod ka na dito sa So akin. halos lahat naman gusto naman nun. Gusto mo naman. Halos Okay. lahat naman. Yun naman ang uso dito eh. Halos lahat gusto mag-Japan. Halos lahat yata ng bahay dito sa Mapanigi nun, meron naka-Japan. Tapos sumunod. Actually, nung bata pa ako, yun po yung palagi naririnig ko na yung mga tao nga po is gustong-gusto nga pong pumunta ng Japan. So, marami pong mga tao na yung mga Pilipino na, ewan ko, anong meron sa Japan, parang laging nababanggit kapag magtatrabaho sa ibang bansa, Japan agad. So, hindi ko gaano naririnig dati yung Amerika, yung Saudi, something like that. Talagang puro Japan. Tapos, meron din po kaming kaklase dati kasi na, para siyang, abang tawag doon, descendant ba yun? Yung yung magulang po niya is nasa Japan po, yung tatay is Japanese, tapos yung nanay is Pilipina. So, parang ganoon po. Si Kuya Lito, no? Yung kwento niya, sa barko siya sumakay. Linagay sa kisame. Ikaw hindi naman, di Pero ba? ako, Hong Kong din ako, nagbarko rin ako. Nagbarko kasi masakit sa, mahirap sana eh. Mahirap sa aeroplano, baka may two-way lang eh. Oo, magbabayad ka ng kalahating milyon, tapos may two-way ka lang. Yun talagang sugal lang naman yun eh, sa parang nakataya na yung isang paa mo sa pagsakay mo ng barko. Party kami nakakakain sa oras. Sila Lito, linagay talaga sa kisame. Mahirap yung nangyari sa kanila, hindi katulad ng sa amin. Ano yung aral ng buhay? So, maging si Tito Lito pala is nag-Japan din. Kaso nga lang po is medyo hindi daw naging maganda yung experience ni Tito Lito. Kasi yun, hindi nakakain ng maayos, tapos nilagay pa daw sa kisame dun sa barko papuntang Japan. Para sa'yo, na pwede mong ma-share sa mga katekram natin. Yun nga yung makontento ka, meron ka, at saka yung ikakapahamak mo lang yung pagiging greedy mo. Greediness mo. Kailangan yung wag nang magangat ng sobra. Yun lang na may kakapahamak ng tao, isipin mo kahit sino. Yung kakapahamak lang talaga nila, yung gano'n. Pagiging greedy. Okay lang ba malaman namin ano yung pinaguhugutan mo ng... Kasi kanina pa yung aral mo na sinasabing aral yung... Hindi ko nalang pinansin. Kasi pag iisipin ko, may di-depress lang ako. Mas inisip ko na lang na back to zero. Hindi, So enjoy na lang yung buhay, gano'n. Hindi ko lang masyadong iniisip ngayon yun. Nasa magkano ngayon? Nasa 10M. 10 million. Yung 10 million, siyempre kung pinagawa mo na ng bahay yun, ang maganda na din. Eh, paano mo na yun, parang napaglabanan? 3 months? 3 months lang ba yan? Kala ko taon kang parang nalungkot, Paano mo napaglabanan yun? Ano yung nasa isip mo? Kung ilulugbok mo yung sarili mo sa ganun, hindi ka makakabawi. Pinagsuggest mo na lang. Akala ko 20 million yung Kung ano yun mo, nasa 15. 15. 15 na yun. Grabe yung mga scammer, Laki. Napakawalang puso talaga.
Kaya yung pagiging greedy po, yun kasi po, kunwari dahil sa bigas, kung ang lumalakad na bigas ay nasa 870, sabi niya kukunin niya ng 950. Di ba? Pwede ka naman na ron sa 870, may kita ka na ng bagya, may naghangad ka ng mas malaki. Di ba? Ngayon, hindi ka na pala babayaran. Magaling lang magsalita. Wala na. Lilipad na pala, no? Ang masama, napangalawanan pa. Nadoble pa. Pangalawa, pangatlo. Pangalawa, naging pangatlo pa nga. Kaya yung ano pa, yung kailangan, yung siguradista ka sa mga kausap mo. Yung, di baling masungit ka, kailangan sure. Huwag yung trust and confident na sinasabi. Trust and confident. Mapama ka nun. Pag sa negosyo, hindi pwede yata yung trust and confident. Pag di mo kilala talaga. So yun nga, sorry, yun pala yung pinaghuhugutan ni Tito Warren. Kaya lagi po niyang sinasabi, yung aral ng buhay na gusto niyang ipaabot sa lahat, especially for Luis, is yung nga pong makontento sa kung anong meron ito at huwag maging greedy. Kasi nga po, napahamak na po siya sa ganoon. Na-scam daw po ito ng mga 10 to 15 million dahil nga po sa mas gusto po niya na kumita ng mas malaki, and yun nga po nang tiwala siya kaagad, and then yun nga, scammer pala, kaya medyo na-depress pala ito si Tito Porren. Grabe pala yung pinagdaanan talaga niya noon. Kaya itong mga biyaya na kanyang nare-receive ngayon is kumbaga ito yung kabayaran or kapalit sa lahat ng pagpapagal niya, sa lahat po ng mga stress, depression na kanyang naranasan noon. Kumbaga binabawi ng ating Panginoon lahat ng mga bagay, negative things na nangyari sa kanya noon. Ngayon nga po, dahil nga po medyo naging positive na po yung outcome ng pagsisikap ni Tito Porren. So, yun. Thank you so much, Tito Porren, sa pag-share mo ng iyong kwento ng buhay. So, God bless po sa ating lahat at bye for now po.